Welcome to my video. And nagagawa ko ng mga village. Ano? Wait lang, papatayin ko yung zombie nitong baboy. May ba? Okay guys. Kailangan ko ng ilaw. Gawin mo dapat yung zombie invasion. Survival ba yan? Okay guys. Mahirap na kumukuha to. Okay guys. Ang lakas naman. Ang lakas. Yan. Wait, lakas na. Yan, okay na. Lagyan ko ng bed para tatlo na pang villager. Teka lang ah. Yan. Okay. Sigo ako dito. Isang villager. Ganito ang madalas na tagpo tuwing may bagyo o iba pang kalamidad sa Pilipinas. Okay, Sa isang latest global villager. report ng Internal Displacement Monitoring Center o IDMC, Ako kasi ng madami. pinakamarami Anong kunagawa ko dito ng dalawa? 2020. 5 million Filipinos ang na-displace o kailangan lumikas dahil sa natural disasters. Lagyan ko ng window. Sila yung mga napilitang umalis sa kanilang tirahan dahil sa mga naranasang kalamidad. Climate migration, ano ito at sino ang apektado? Here's what you need to know. Epekto ng climate change ang mga mas mapaminsalang kalamidad na nararanasan sa buong mundo. Kung magpapatuloy ito, aabot sa 1.2 billion katao ang posibleng na-displace globally by 2050. Ayon yan sa pag-aaral ng International Think Tank. Okay, kailangan ko lagayan ng Displacement at Bell. sapilitang paglipat sa mga residente mula sa kanilang tirahan papunta sa ibang lugar. Climate migration ang ituturing kung ang paglipat at pag-alis ng isang komunidad sa Lagyan iba ko dito. ay dahil sa epekto ng climate change. Kailangan ko sa mga Kumain ka na. Kumain ka na. sa taas. Pero hindi lumilipat dahil naaapektuhan ng climate change ang kanilang kabuhayan. Halimbawa, mayroong mga tao na, mga farmers, for example, or fisher folk, na-realize nila na, yung tanim nila, o kaya yung nakukuha nilang isda sa laot, hindi na ganun kaganda, pwede silang maging voluntary migrants, wherein they are able to actually find Lagyan ko mamaya ng if their villager. core reason, Ito naman. tanging dahilan or yung pinakamalaking dahilan kung bakit sila umalis kung saan sila dati nakatira ay dahil sa changing climate, then you can call that climate migration. Sa International Organization for Migration, IOM Philippines report ni Yula Bianca Villar, kabuhayan ang kadalasang apektado ng climate change sa bansa. Halimbawa na lang sa farming, fishing at livestock raising. Kain na. Dahil sa pagbabago ng weather Kain na. patterns, Ba't sumatay mo? ito ang pagsisimula ng Kumain na. pagtatanim. Mas dumadalas at lumalakas na rin kasi ang pag-ulan at mas tumitindi naman ang init ng araw na nagdudulot ng tagtuyot. They identified different types of LGUs that are most affected. And then across the board, farmers, fisher folk, people living under the poverty line, right? Those are women, elder people, and the youth. Those are the most at risk. Kapag naging vulnerable ang kabuhayan ng isang tao, o kaya ay naapektuhan ang kanilang security, Ipinasara ng Quezon City Hall ang isang motel kung saan nasagip ang mahigit 20 menor de edad sa pambubugaw. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ni-rescue mula sa isang motel sa Novaliches ang 24 na menor de edad, Miyerkules ng gabi. Ayon sa Philippine National Police Women and Children Protection Center, 10 ang babae at 14 ang lalaki. At ang kanilang edad, 17 anyos pababa. Nahuli kami sa iba naming operation na nagbubugaw ng mga bata doon sa building at nagbigay siya ng complete information. Kailan at anong mga rooms na ino-occupy
ng mga bata. Iniimbestigahan na raw ng PNP ang motel sa Novaliches at may mga sinusundan na rin din tungkol sa mga buhay. So ngayon, hindi pa namin masabi na organized o syndicated yung set up nila, pero malaki ang nakikita namin. Hindi man sila Para mamaguna ko ng villager. nila online na ibubuk ay minor. Hindi mo na yung kanin mo. Then doon na sa hotel. Pag sumuka ka, hindi ka na ano, ha? Sila naka-hold. Umuwi ka na dito, ha? Narinig mo ako? Ha? Karamihan sa mga sinahi, naibalik na sa kanilang mga magulang na nagsabi naman hindi umano nila alam ang pinasok ng kanilang mga anak. Sana yung mga magulang din, marinig kami, Dito na para sana sa yung mga bata, ibantayan natin. Kung sila ay nasa eskwelahan, mas magandang alaman natin kung talagang pumapasok sila. Yan. Ang Department of Dito Social naman Welfare sa and Development Luzon tulong daw sa Villager. pag-monitor ng mga menor de edad para tulungan silang makawala sa sistema. May mga ina-assign tayo ng mga social workers who act as case managers para nababantayan yung mga bata, nagsasagawa tayo ng home visitation so that, again, unang-una, kinakailangan natin malaman ano ba yung dahilan, what is the root cause so that the appropriate interventions will be given. Okay, Not guys. only to the individual but also doon sa Goodbye kanyang na immediate family. sa my Nang puntahan part namin ang motel, 3. Okay, guys. Bye.